Sa isang masikip na eskinita sa Tondo, doon lumaki si Miguel, isang payat at kayumangging binata na sa murang edad ay natutong magbanat ng buto. Sa edad na 16, bitbit na niyang araw-araw ang isang maliit na kahon na puno ng sigarilyo, candy at malamig na bote ng tubig. Habang ang ibang kabataan ay abala sa eskwela at laro, si Miguel ay naglalakad sa kahabaan ng mga kalsada, sa mga jeepney at bus terminal, nag-aalok ng kanyang paninda. "Yossi po, malamig na tubig, candy," sigaw niya habang hinahabol ang mga pasahero bago maisara ang pinto ng jeep. Bagamat madalas siyang binabalewala, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang bawat pariyang kanyang kinikita ay may katumbas na pagkain o gamot para sa kanyang ina. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay matagal nang may sakit sa baga. Mahina na ito at bihirang makabangon mula sa kanilang lumang papag na gawa sa kahoy. Sa kabila nito, lagi pa rin itong nagsusumikap na ngumiti para sa anak. "Miguel, anak, mag-iingat ka ha," mahina nitong sambit tuwing aalis ang binata para magtinda. "Opo inay, babalik ako agad. Magpahinga ka lang po," sagot ni Miguel sabay halik sa noo nito. Sa kabila ng kahirapan, hinahangaan si Miguel ng mga bata sa kanilang lugar. Kapag walang paninda, sinasamahan niya ang mga ito sa paglalaro. Kahit pa ang katawan niya ay pagod mula sa pagbebenta buong araw. "Kuya Miguel, turuan mo naman kami magtayo ng saranggola," sigaw ng isang batang kapitbahay. "O sige, basta magdadala kayo ng tingting at lumang dyaryo. Ako na ang bahala sa tali," tugon niya habang abala sa pag-ayos ng paninda. Hindi niya alintana na ang mga gamit niya ay pawang luma lamang at madalas ay pinupulot lang sa basurahan. Ang mahalaga para sa kanya ay napapasaya niya ang mga bata, at sa mga simpleng sandali, nakakatakas siya sa bigat ng buhay. Ngunit sa bawat ngiti ni Miguel ay may kasamang pangarap, ang makatapos ng pag-aaral. Minsan dumadaan siya sa isang paaralan sa kalapit na barangay at natitigilan habang pinapanood ang mga estudyanteng nakadamit ng putit-asul na uniforme. "Balang araw, magiging katulad din ako nila. Matatapos ako ng high school at baka sakali makapagkolehiyo." Bulong niya sa sarili habang hawak ang baryang kinita. Alam niyang malayong mangyari iyon, ngunit hindi siya sumusuko sa pangarap. Ang bawat paghakbang niya sa kalye ay may dalang pag-asa na darating ang araw na magbabago ang kanilang kapalaran. Madalas ay may mga pasahero o driver na naaaliw sa kanya. "O Miguel, dito ka na naman. Ang sipag mo talagang bata ka," bati ng isang jeepney driver. Kailangan po kuya, para may pambili ng gamot si inay," sagot niya, sabay abot ng malamig na tubig sa pasahero. Kahit maliit ang kita, marunong siyang mag-budget. Ilan ay pambili ng bigas, ilan ay pambili ng gamot, at kung may matira man, ipinapandagdag niya sa alkansiyang lata na nakatago sa ilalim ng kanilang papag. Sa isip niya, iyon ang magiging daan para maipagpatuloy ang pag-aaral balang araw. "Anak, bakit ba pinapahirapan mo ang sarili mo? Hindi naman kita pinipilit," ani Aling Rosa minsang nakitang pagod na pagod ang binata. "Inay, hindi po ito paghihirap. Basta't nakikita kong may laman ang tiyan natin at may gamot kayo, sapat na iyon para sa akin," sagot niya pinipilit na maging matatag. Ang mga kapitbahay ay sanay na sa presensya ni Miguel. Para sa ilan, isa siyang inspirasyon. Para naman sa iba, isa lamang siyang batang vendor na wala ring mararating. Ngunit hindi iyon pinapansin ng binata. Sa puso niya, alam niyang may mas magandang bukas na nakalaan para sa kanila ng kanyang ina. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Aling Rosa sa gilid ng kanilang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero, nagtanong ito, "Miguel, kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ba ang pangarap mo?" Napatingin ang binata sa madilim na kalangitan kung saan tanging mga bituin ang nagsisilbing ilaw. "Gusto ko pong maging guro, inay, para makapagturo ako ng mga batang kagaya ko, yung mga bata na walang kakayahang magbayad sa mamahaling eskwelahan, para naman may matutununan sila at hindi sila manatiling mahirap." Napangiti si Aling Rosa
kahit namumuo ang luha sa kanyang mata. Napakabuti mong bata, anak. Sigurado ako balang araw, maaabot mo rin ang pangarap mo. Dumaan ang mga buwan at naging mas kilala si Miguel sa kanilang lugar bilang ang vendor na lading may ngiti. Kahit nakakaranas ng pangungutya mula sa ilang kabataan na mas may kaya, hindi siya nagpapatalo. Tingnan mo yun, vendor lang pero nagmamagaling. Bulong ng isa. Ngunit pinipili ni Miguel na manahimik at magpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa lahat ng ito, hindi niya inakala na ang kanyang simpleng buhay, ang pagbebenta ng kendi at tubig, ang pagtitiyaga para sa ina, at ang simpleng pangarap ay magiging simula ng isang mas malaking kwento. Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at kapalaran na hindi niya inakalang darating. Sa kasimplihan ng kanyang araw-araw, sa bawat sigaw ng tubig, yosi, kendi, nakatago ang isang malaking hinaharap na magbabago hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa isang dalagang hindi pa niya nakikilala, ang babaeng magdadala ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang hapon na maulap, matapos ang maghapong pagbebenta sa kahabaan ng abenida, nagpasya si Miguel na dumaan sa kahabaan ng riles ng tren para makauwi ng mas maikli. Pagod na siya, ngunit dala ng kasanayan, pinilit niyang hakbangin ang makikitid na kahoy na nagsisilbing tulay sa tabi ng mga riles. Ang kahong ng paninda na nakasabit sa kanyang balika ay halos wala ng laman, senyales na maganda ang kanyang benta sa araw na iyon. Habang naglalakad, napansin niyang may isang babae sa unahan. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida na humahampas-hampas sa hangin. Mahaba ang buhok nito at kahit mula sa malayo, halata ni Miguel ang lungkot sa tindig at mabigat na paghinga ng dalaga. Bakit kaya nandito ang isang kagaya niya? Bulong ni Miguel sa sarili. Sa isip niya, bihira ang makakita ng babaeng tila galing sa mayamang pamilya na nag-iisa sa lugar na iyon. Karaniwan, mga vendor, tambay o bata lang ang nagdaraan. Nilakasan niya ang boses, umaasang mapapansin siya. Ate, baka madapa ka dyan sa gilid ng riles. Delikado po, sigaw niya. Ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Tila ba nakapako ang tingin nito sa malayo? Parang may sariling mundo. Mas lalo tuloy nag-alala si Miguel. Patuloy siyang naglakad at halos makalapit na nang marinig niya ang mahinang hikbi. Ang dalaga nakatayo sa mismong gilid ng riles, nakayuko at hawak-hawak ang dibdib. Miss, ayos ka lang ba? Maingat na tanong ni Miguel. Iniiwasang magulat ito. Dahan-dahan tumingin ang dalaga sa kanya. Doon niya nasilayan ang mga matang punong-puno ng luha. Hindi man niya kilala, ramdam ni Miguel ang bigat ng pinagdadaanan nito. Ayaw ko na. Mahinang bulong ng babae, halos hindi marinig. Nabigla si Miguel. Ano pong ayaw mo? Baka gusto mo may makausap. Pwede tayong magkwentuhan. Basta wag kang lalapit pa sa riles. Nagpatuloy ang dalaga sa paglalakad palapit sa mismong gilid. Ang bawat hakbang nito ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Miguel. Sa di kalayuan, narinig niya ang matinis na busina ng paparating na tren. Miss, huwag kang tumayo dyan! Sigaw ni Miguel. Halos mabasag ang boses sa kaba. Pero hindi gumalaw ang dalaga. Tila ba napako na ito sa kinatatayuan. Ramdam ni Miguel ang kakaibang kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang malasakit niya sa taong ngayon lang niya nakita. Sa isip niya, baka ito na ang pagkakataon na mailigtas niya ang isang buhay. Isang bagay na hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Sandali lang po, miss. Halos pasigaw niyang sinabi habang kumaripas ng takbo. Mas mabilis na lumapit si Miguel. Hindi niya inalintana ang bigat ng dala at ang hirap ng nilalakaran. Sa bawat segundo, papalapit ang tren at papalapit din siya sa dalaga. Habang tumatakbo, naaninag niya ang mga mata nitong tila nawalan na ng pag-asa. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Miguel na wala na siyang oras. Inunat niya ang kamay at buong lakas na hinila palayo ang dalaga mula sa gilid ng riles. Pareho silang bumagsak sa gilid at dumaan ang tren na may matinis na ugong, halos ilang pulgada lang mula sa kanilang mga paa. Humihingal si Miguel.
Hawak pa rin ang braso ng babae. Ano ta ba? Halos mamatay na tayo. Bakit mo ginagawa yon? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Imbes, napahagulgol ito at yumakap sa kanya. Ang kaninang malamig at malungkot na muka ay binalot ng takot at panghihinayang. Pasensya na. Ayaw ko na kasi. Ang bigat-bigat na ng lahat. Umiiyak nitong sabi. Ang mga luhay bumabasa sa balikat ni Miguel. Hindi alam ni Miguel kung ano ang isasagot. Pero naramdaman niya, mas kailangan ng babae ng pag-unawa kaysa sermon. Kaya't dahan-dahan niyang hinaplos ang balikat nito. Basta't buhay ka pa ngayon. At habang buhay ka, pwede pa ring magbago ang lahat. Huwag mong sayangin. Doon niya nalaman ang pangalan ng babae. Isabela. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila pamilyar ang pangalan na iyon sa kanya. Bagamat hindi niya matandaan kung saan niya narinig. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka tapos na ako ngayon. Mahinang sambit ni Isabela. Umiling si Miguel. Hindi pa tapos ang kwento mo. At kung papayag ka, pwede akong makinig sa lahat ng gusto mong sabihin. Hindi kita kilala, pero kung makakatulong ako, gagawin ko. Tahimik si Isabela. Ngunit ramdam ni Miguel na unti-unti itong nakakalma. Pinili na lang niyang samahan ito palabas ng riles. Hawak-hawak pa rin ang braso upang masiguradong hindi na ito muling gagawa ng masama. Habang naglalakad sila, napansin niyang maganda pala ang dalaga. Kahit basang-basa ng luha ang mga mata, halata ang kanyang maamong muka at ang pagkakaiba nito sa mga taong karaniwan niyang nakakasalamuha. Ngunit higit sa lahat, dama niya ang lungkot na bumabalot dito. Sa isip ni Miguel, hindi iyon ang huling beses na makikita niya ang dalaga. At sa mga sumunod na araw, magsisimula ang isang kwento na magbabago hindi lamang sa buhay ng isang vendor, kundi pati na rin sa isang babaeng nawalan ng pag-asa. Hawak pa rin ni Miguel ang braso ni Isabela habang nakaupo sila sa damuhan sa gilid ng riles. Malapit lang ang kanilang kinatatayuan sa mismong riles kung saan dumaan ang tren na halos ikinasawi nila kanina. Pareho silang hingal, parehong nababalot ng kaba. Ang ingay ng dumadaang tren ay kumakabog pa rin sa pandinig ni Miguel. At halos hindi niya matanggap na kung nahuli siya ng ilang segundo, baka hindi na niya nailigtas ang dalaga. Kung hindi ako tumakbo agad, baka pareho na tayong wala ngayon. Bulong ni Miguel habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Si Isabela naman nakayakap sa kanyang tuhod, humihikbi pa rin. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Tila ba ang lahat ng pinasan niyang problema ay bigla na lang sumabog sa sandaling nakatingin siya sa paparating na tren. Pasensya na talaga, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kanina ang nasa isip ko lang, tapusin na lahat. Sabi ni Isabela habang nanginginig ang boses. Tinitigan siya ni Miguel. Hindi pa rin lubos makapaniwala sa mga narinig. Hindi niya inisip na sa likod ng magandang mukha at malinis na kasuotan ng babae ay mayroong mabigat na sugat na hindi nakikita ng mata. Miss, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, pero mali ang gagawin mo kanina. Kahit gaano kabigat, may dahilan pa rin para mabuhay ka, mariin niyang sabi. Nag-angat ng tingin si Isabela. Tumama ang mga mata niya sa mga mata ni Miguel. Doon parang saglit na nakaramdam siya ng kapayapaan, ng katahimikan. Parang sa unang pagkakataon, may taong totoong nagmamalasakit sa kanya nang walang kapalit. Mula sa malayo, muling bumusina ang isa pang tren na dadaan. Pareho silang napalingon at napaigtad, na para bang bumalok sa kanila ang matinding kaba kanina. Mas lalo tuloy humigpit ang pagkakahawak ni Miguel sa braso ni Isabela. Hindi ka na pwedeng bumalik sa gilid ng riles. Pwede ba? Umuwi ka na lang, o kung ayaw mo pang umuwi, samahan na lang kita kahit saan mo gustong pumunta. Basta huwag dito, pakiusap ni Miguel. Tahimik si Isabela. Ilang sandali siyang nag-isip bago sumagot. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayaw kong umuwi. Hindi ko rin alam kung may kakampi pa ako sa bahay namin. Nagulat si Miguel. Pamilya mo? May problema ka ba sa kanila? Tumango si Isabela, pero hindi na nagdetalye. Kita sa kanyang mukha ang labis na sakit at bigat ng loob.
Wala akong halaga sa kanila, lalo na sa tatay ko. Napakagatlabi si Miguel. Sa isip niya, paano kaya ang pakiramdam na mayaman ka? May marangyang bahay at lahat ng bagay, pero ramdam mong walang nagmamahal sa'yo. Sa kanya, kabaligtaran. Kahit mahirap, kahit kulang sa pagkain, dama niya ang pagmamahal ng kanyang ina. Alam mo, hindi lahat ng tao naiintindihan tayo. Pero may mga taong handang makinig kahit hindi natin sila kilala. Kagaya ko, sabi ni Miguel, pilit na pinapakalma ang dalaga. Napaluhod siya sa harap nito, sabay alok ng kamay. Halika, umalis na tayo dito. Baka may makakita pa sa atin at isipin kung ano-ano. Ayokong mapahamak ka ulit. Dahan-dahan, tinanggat ni Isabela ang kamay ni Miguel. Tumayo siya at sabay silang naglakad palayo sa gilid ng riles. Habang naglalakad, nararamdaman ni Miguel ang lamig ng kamay ng dalaga. Tila walang dugo o sigla. Pinisil niya ito ng bahagya na para bang sinasabing, hindi ka nag-iisa. Sa di kalayuan, huminto muna sila sa ilalim ng lumang punong akasya. Dito ay nakaramdam si Isabela ng bahagyang ginhawa. Naupo sila sa isang malaking ugat ng puno at doon muling nagsalita si Miguel. Alam mo miss, sa totoo lang, halos araw-araw akong dumadaan dito. Lagi akong takot na baka isang araw may makasalubong akong hindi nakakayanin ang bigat ng problema. Hindi ko akalaing mangyayari pala ito ngayon. Natahimik si Isabela, nakikinig lamang. Sa kanyang dibdib, ramdam niyang may kakaibang init na nagmumula sa binata. Hindi siya pinapagalitan, hindi siya tinutuligsa. Bagkus, pinaparamdam nito na mahalaga pa rin siya. Miguel, tama bang pangalan mo? Tanong ng dalaga, mahinahon. Nagulat ang binata. Paano mo nalaman? Kanina, nung hinihila mo ako palayo, narinig kong may tumawag sa pangalan mo. Yung driver ng jeep na nasa malapit. Tinawag kanyang Miguel. Napangiti ang binata. Oo, ako nga si Miguel. Isang simpleng vendor lang. Bahagyang umiling si Isabela. Hindi ka simpleng vendor lang. Ikaw ang taong nagligtas ng buhay ko ngayon. Hindi alam ni Miguel kung paano sasagot. Napatingin na lang siya sa langit na unti-unti nang nagdibilim. Sa puso niya, alam niyang hindi matatapos dito ang pagkikita nilang dalawa. May dahilan kung bakit sila nagtagpo sa gilid ng riles. Bumangon si Miguel at muling nagsalita. Halika na, ihahatid na kita. Kahit saan mo gustong pumunta, basta huwag na sa gilid ng riles. Wala kang tasiguraduhan dun. Pero baka sa ibang daan, may pag-asa ka pa. Tahimik na tumango si Isabela at muli silang naglakad. Habang papalayo, iniwan nila sa likod ang alingaw-ngaw ng tren at ang alaala ng muntik na trahedya. Ngunit dala-dala rin nila ang isang bagong koneksyon, isang simula ng kwento na hindi nila inakalang magbabago ng kanilang mga buhay. Sa ilalim ng punong akasya, nanatiling tahimik si Miguel at Isabela. Ang simoy ng hangin ay tila nakikiramay sa bigat ng sitwasyon. Maliban sa mga huni ng kuliglig at tunog ng malalayong sasakyan, ang tanging maririnig ay ang hikbi ni Isabela na pilit niyang pinipigil. Hawak pa rin ni Miguel ang kanyang braso, marahan ngunit matatag, na para bang ayaw na niya itong pakawalan upang muling malapitang mapahamak. Hindi na nakayanan ni Isabela ang lahat at tuluyan na siyang napahagulgol. Hindi ko na kaya, Miguel. Ang dami-dami na kasi, wala nang natira para sa akin. Nagulat si Miguel nang marinig ang pagbanggit ng kanyang pangalan mula sa bibig ng dalaga. May kung anong kirot at awa ang gumapang sa kanyang dibdib. Umupo siya sa tabi nito at hinayaan lamang na isibsob ni Isabela ang mukha sa kanyang balikat. Kung alam mo lang, patuloy na umiiyak na sambit ng dalaga, ilang gabi na akong hindi makatulog. Parang lahat laban sa akin, hindi ko na makita ang dahilan para lumaban. Mariin ang pagkakahawak ni Miguel sa kanyang kahon ng paninda na nakalapag sa lupa. Hindi siya marunong sa mga ganitong usapin. Hindi siya sanay sa pag-aliw ng mga taong may pinagdadaanan. Ang alam lang niya,
Kapag may mabigat na problema, lagi siyang kumakapit sa Pag-asa. Isabela, mahinahon niyang sagot. Hindi kita kilala, pero nakita ko ang totoo. Gusto mo pang mabuhay? Kung talagang ayaw mo na, hindi ka maghihikbi ng ganito ngayon. Hindi ka luluhan ng ganito kung wala ka ng dahilan. Lalong napaiyak si Isabela at hinayaan lang siya ni Miguel. Walang salita ang makakapantay sa init ng balikat na handang maging sandalan. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting bumagal ang kanyang pag-iyak. Nagpunas siya ng luha gamit ang panyo ni Miguel na mabilis nitong inilabas mula sa bulsa. Pasensya ka na, nadamay ka pa sa gulo ng buhay ko. Bulong ni Isabela. Umiling si Miguel. Hindi mo kasalanan na mahina ka minsan. Tao lang tayo. Pero tandaan mo, minsan sa mga ganitong oras, may dumarating na taong handang umalalay. Baka ako na iyo ngayon para sa iyo. Napatingin si Isabela sa kanya. At sa unang pagkakataon mula kanina, nakita ni Miguel ang munting pagliwanag sa kanyang mga mata. Hindi iyon ngiti, pero isang senyales na naririnig niya ang mga sinasabi ng binata. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ni Isabela. Nagulat si Miguel nang makita na mamahalin at bago ang telepono nito, bagay na lalong nagpatibay ng hinala niyang galing ito sa isang mayamang pamilya. Ngunit imbes sagutin, agad itong pinatay ni Isabela at muling isinubsob ang mukha sa kanyang palad. Ayaw ko silang kausapin, lalo na siya. Sabi ni Isabela na puno ng puot ang boses. Hindi na nag-usisa pa si Miguel, ngunit alam niyang ang siya na tinutukoy ng dalaga ay isang taong napakahalaga sa kanyang buhay. Kung gusto mo, hindi mo na muna kailangang umuwi ngayon. Pwede kitang samahan kahit saan mo gusto. Hindi ko alam kung makakatulong ako, pero hindi kita iiwan dito, anok ni Miguel. Nagtagal sila sa ilalim ng punong iyon, habang unti-unting lumalalim ang gabi. Naramdaman ni Miguel ang bahagyang pagkalam ng kanyang sikmura, tanda ng pagod sa buong maghapon. Ngunit pinili niyang hindi ipahalata dahil mas mahalaga ang kaligtasan ng dalaga. Miguel, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Isabela. Kung hindi mo ako nakita kanina, baka wala na ako ngayon. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa'yo. Ngumiti ang binata, bagaman pagod na rin. Hindi mo kailangang bayaran. Ang mahalaga, buhay ka pa. Siguro, sapat na yon para sa akin. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Miguel na ang gabing ito ang magiging simula ng isang kwento na hindi niya inakalang papasukin niya. Ang isang simpleng vendor na gaya niya ay biglang naging saksi at tagapagligtas sa buhay ng isang dalagang tila galing sa mundong malayo sa kanyang kinagisnan. Bukas, magigising ka ulit at may bagong araw na darating. Siguro, dun ka magsimulang maghanap ng rason para lumaban pa. Dagdag niya habang marahang tinatapik ang likod ni Isabela. Tahimik na tumango si Isabela at muling napaluha. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa kakaibang ginhawa na naramdaman niya mula sa simpleng binatang ito na ngayon lang niya nakilala. Ang gabing iyon, sa gilid ng riles, sa ilalim ng lumang punong akasya, ay naging saksi sa isang bagong ugnayan. Isang pagluha ng dalaga na siyang naging daan upang makahanap siya ng munting pag-asa. Matapos ang ilang oras ng pag-uusap sa ilalim ng punong akasya, nagpasya si Miguel na ihatid na si Isabela sa mas ligtas na lugar. Hindi man nito gustong umuwi agad, kailangan pa rin niyang masiguro na hindi na mauulit ang muntik ng kapahamakan kanina. Habang naglalakad sila pauwi, ramdam ni Miguel ang bigat ng bawat hakbang ng dalaga. Tila ba may mabigat na kadena na nakapulupot sa kanyang puso. Kung gusto mo, sa amin ka na muna magpahinga. Hindi kalakihan ang bahay namin, pero mas ligtas kaysa magpagabi ka sa kalsada. Alok ni Miguel. Natigilan si Isabela, bahagyang nagulat. Sa inyo? Hindi kaya nakakahiya? Baka istorbo pa ako sa pamilya mo. Umiling si Miguel. Wala kang dapat ikahiya. Ako lang at ang nanay ko ang nasa bahay. At sigurado akong matutuwa siyang makilala ka. Hindi na nakapagsalita pa si Isabela at sumunod na lang sa binata. Sa isip niya,
Ngayon lang siya inalok ng isang tao na walang hinihinging kapalit. At para sa isang kagaya niya, na sanay na lahat ay may inaasahang kabayaran, kakaiba yun. Pagdating nila sa maliit na barong-barong na tahanan ng mag-ina, agad na bumungad ang mahina ngunit masayang tinig ni Aling Rosa. "Miguel, anak, nandyan ka na pala." Ngunit napahinto rito nang mapansin ang dalagang kasama ng anak. Kahit mahina na, agad pa ring nakatayo si Aling Rosa mula sa papag. "Sino naman itong kasama mo, Ijo?" Nagkibit balikat si Miguel at ngumiti. "Inay, siya po si Isabela. Nagkakilala kami kanina." Nadapa siya malapit sa riles at tinulungan ko. Ayaw ko po kasing mapahamak siya, kaya isinama ko na dito para nakapagpahinga. Agad na ngumiti si Aling Rosa kahit halatang may pagod sa mukha. "Ay, mabuti at isinama mo. Iha, huwag kang mahihiya. Dito ka muna magpalipas ng gabi kung gusto mo. Pasensya ka na't wala kaming marangyang bahay, pero bukas ang tahanan namin sa bisita." Napaluha si Isabela. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya ang init ng pagtanggap ng mag-ina. Ang maliit na tahanan na yari lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ay tila mas ligtas kesa sa mansyong kinagisnan niya. "Salamat po, napakabuti niyo po," bulong ni Isabela, halos mahina na para marinig. Umupo silang tatlo at nagsalo sa nilagang kamote na tanging hapunan ng mag-ina. Habang kumakain, sinimulan ni Miguel ang pag-uusap upang mabawasan ang bigat ng pakiramdam. "Ikaw naman, Isabela, ano bang ginagawa mo sa buhay? Estudyante ka pa ba?" tanong niya. Tumango ang dalaga. "Oo, pero hindi ko na alam kung magpapatuloy pa ako. Ang dami kong hindi kayang ipaliwanag." Nagpatuloy siya, pilit na binubuksan ang kanyang sarili. "Galing ako sa isang mayamang pamilya. Kumpleto ang lahat. Pera, bahay, sasakyan. Pero kahit anong gawin ko, pakiramdam ko wala akong halaga. Lalo na sa tatay ko, lahat ng desisyon, siya ang gumagawa. Wala akong boses." Natahimik si Miguel. Naramdaman niya ang matinding lungkot para kay Isabela. Para sa kanya na lumaki sa hirap, ang mga bagay na sinasabi ng dalaga ay tila imposible. Pero ngayong naririnig niya mismo, naunawaan niyang iba-iba ang sugat ng bawat tao. "Alam mo, Isabela," mahinahon niyang sagot, "magkaiba tayo ng mundo. Ako, pinanganak na mahirap. Ikaw, galing sa mayaman. Pero pareho lang tayo na may pinagdadaanan. Ang pinagkaiba lang, ako, may nanay na nagmamahal sa akin ng buo. Ikaw naman, naghahanap pa rin ng pagmamahal na nararapat sa'yo." Napayuko si Isabela at muling tumulo ang kanyang luha. Hindi ko alam kung mararamdaman ko pa yon. Para bang lahat ng pintuan sa puso ng tatay ko nakasara na para sa akin. Sumabat si Aling Rosa, nakangiti kahit may panghihina. "Anak, minsan hindi natin agad nakukuha ang pagmamahal ng mga taong mahal natin. Pero tandaan mo, habang buhay ka, may pagkakataon ka pa ring ipakita kung gaano ka kahalaga. Hindi man nila makita ngayon, darating ang araw na makikita rin nila." Napatingin si Isabela kay Aling Rosa at ramdam niyang totoo ang bawat salita. Sa unang pagkakataon, nakahanap siya ng kaunting liwanag sa gitna ng dilim ng kanyang isipan. Pagkatapos ng hapunan, naglatag si Miguel ng banig para kay Isabela. "Dito ka na lang muna, sa tabi ng papag ni inay. Ako na lang ang sasahig." "Ay Miguel, ako na lang sasahig." Agad na pagtutol ng dalaga. "Hindi ako sanay na may inuuna pa kaysa sakin. Baka isipin mo mapagmataas ako." Mumiti si Miguel. "Hindi, ikaw ang bisita. At saka sanay naman akong dito sa sahig matulog. Huwag mo nang alalahanin." Hindi na muling nakipagtalo si Isabela. Sa halip, nagpasalamat na lang siya. Habang nakahiga, pinagmamasdan niya ang simpleng tahanan, ang mga lumang kurtina, ang sirang lampara, at ang mga dingding na butas-butas. Sa kabila ng lahat ng ito, dama niya ang init at kapayapaan. Mas higit pa kaysa mansyon na puno ng malamig na katahimikan. Bago siya tuluyang nakatulog, lumingon siya kay Miguel na abala pa ring inaayos ang kahon ng paninda. "Miguel," mahinang tawag niya. "Ano yon?" tugon ng binata. "Salamat, hindi lang dahil iniligtas mo ako, kundi dahil pinaramdam mo sa akin na may lugar pa ako sa mundong ito."
Napangiti si Miguel kahit nakatalikod. Walang anuman, basta't tandaan mo, habang may buhay, may pag-asa. At ngayong gabi, sigurado ako na hindi pa tapos ang laban mo. Sa wakas, nakatulog si Isabela nang may konting ginhawa sa dibdib. At si Miguel, bagaman pagod na pagod, ay nakaramdam ng kakaibang tuwa, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang simula pa lamang ito ng mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Kinabukasan, maagang nagising si Miguel upang maghanda ng paninda. Habang inaayos niya ang kahon, napansin niyang gising na rin si Isabela. Nakaupo ito sa gilid ng banig, nakatitig sa sahig na para bang may malalim na iniisip. Magandang umaga, bati ni Miguel pilit na masigla. Pasensya na at kamote lang ang almusal natin. Pero mainit pa yan, siguradong mabubusog ka. Ngumiti si Isabela, bagaman pilit. Salamat Miguel, hindi ako sanay sa ganito. Pero ang gaan sa pakiramdam. Parang totoo ang lahat. Bakit? Hindi ba totoo sa inyo? Biro ng binata, sabay abot ng nilagang kamote. Napayuko ang dalaga. Hindi agad sumagot. Maya-maya, nagbuntong hininga siya. Miguel, may mga bagay akong hindi agad nasasabi kagabi. Hindi ko kasi alam kung mapagkakatiwalaan kita. Napatigil si Miguel sa ginagawa. Kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Hindi kita pipilitin. Pero kung makakagaan sa'yo, handa akong makinig. Nagtagal ng ilang minuto ang katahimikan bago nagsalita muli si Isabela. May malaking alitan ako sa pamilya ko. Hindi ako pinapakinggan ng tatay ko. Para sa kanya, wala akong karapatang pumili para sa sarili ko. Lahat, kontrolado niya. Kung anong aaralin ko, kung sino ang kakaibiganin ko, pati kung sino ang dapat kong mahalin. Kumunot ang noo ni Miguel. Hindi niya akalaing ganito kabigat ang dinadala ng dalaga. Kaya pala, bulong niya, kaya pala parang ang lungkot ng mga mata mo kagabi. Patuloy si Isabela, halos nanginginig ang boses. Miguel, alam mo ba, may plano siyang ipakasal ako sa anak ng isa niyang kaibigan. Hindi ko man lang kilala ang lalaki. Para sa negosyo, para sa pera. Para bang wala akong halaga kundi bilang puhunan para mas mapalago pa ang yaman niya. Nabigla si Miguel, hindi niya alam ang isasagot. Para sa kanya na lumaki sa hirap, hindi niya kayang isiping may ama na kaya ang sariling anak na gamitin para sa kapakinabangan lamang. Hindi ba't dapat ikaw ang magdidesisyon para sa sarili mong buhay? Tanong ni Miguel, puno ng galit na may halong awa. Hindi iyon pwedeng sabihin sa bahay namin. Sagot ni Isabela, nanginginig. Lalo na sa tatay ko, basta siya ang masusunod. At kapag hindi ko ginawa ang gusto niya, pinaparamdam niyang wala akong silbi. Kaya ako naisip na tapusin na lang lahat kagabi. Napailing si Miguel. Hindi ka dapat sumuko. Isipin mo, kung ako nga, na halos walang-wala, lumalaban pa rin. Sa kabila ng kahirapan, may dahilan akong bumangon. Ang nanay ko. Ikaw rin, Isabela, sigurado akong may dahilan kang hindi mo lang nakikita ngayon. Nag-angat ng tingin ang dalaga, diretso sa mata ni Miguel. Sa mga simpleng salitang binitiwan ng binata, nakahanap siya ng kaunting lakas. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero salamat Miguel, salamat sa pakikinig. Maya-maya, dumating si Aling Rosa, dala ang maliit na tasa ng salabat para kay Isabela. Iha, alam kong hindi ko alam ang pinagdadaanan mo. Pero tandaan mo, lahat ng sakit may lunas. Minsan hindi agad, pero dumarating. Napaluha si Isabela at niyakap ang mahina, ngunit mainit na kamay ng matanda. Parang nanay ko kayo. Ang tagal ko nang hindi nararamdaman to. Nagkatinginan sina Miguel at Aling Rosa, pareho nilang naramdaman ang bigat na dala ng dalaga. Ngunit higit doon, dama rin nila ang posibilidad na maibsan iyon kung mayroong mga taong handang makinig at umalalay. Nang magtanghali, sinabayan ni Miguel si Isabela palabas. Ipinakita niya ang paligid, ang makipot na eskinita, ang mga batang naglalaro ng luksong tinik, ang mga kapitbahay na abala sa kani-kaniyang tindahan. Dito ako lumaki, ani Miguel, may halong pagmamalaki. Hindi marangya, pero bawat sulo may alaala. At bawat tao rito marunong lumaban kahit mahirap. Tahimik na nakikinig si Isabela.
Sa bawat kwento ni Miguel, unti-unti niyang nakikita ang malaking kaibahan ng kanilang mga mundo. Siya nakagapos sa ginto, ngunit walang kalayaan. Si Miguel, nakatanikala sa kahirapan, ngunit may malayang puso. Miguel, paano mo nagagawa to? Paano mo nagagawang ngumiti kahit ang dami mong problema? Tanong ng dalaga. Napangiti ang binata, bahagyang nagkibit balikat. Siguro kasi alam kong may rason pa para mabuhay. Ang nanay ko, ang pangarap kong makapagtapos at ang pag-asa na balang araw, may magandang kapalit ang lahat ng paghihirap. Hindi ko alam kung kailan, pero naniniwala ako. Natigilan si Isabela. Sa loob-loob niya, kung si Miguel na halos walang-wala ay nakakakita ng dahilan para mabuhay, bakit siya na may lahat ay nawalan ng ganang lumaban? Habang magkasamang naglalakad, may ilang batang kumalabit kay Miguel. "Kuya Miguel, laro tayo mamaya ha?" Tumawa ang binata. "Sige, basta matapos ko lang ang pagtitinda." Napangiti si Isabela sa tanawin. Parang ang saya ng mga bata dito kahit wala silang magarang laruan. "Oo," sagot ni Miguel, kasi natututo silang makontento at natututo silang magpahalaga sa mga maliliit na bagay. Muling napaisip si Isabela. Unti-unti niyang nauunawaan na hindi sukatan ng ligaya ang kayamanan, kundi ang pagkakaroon ng tunay na pagmamahal at pag-asa. Sa hapon ding iyon, habang nakaupo sila sa gilid ng kalsada, nagpasya si Isabela na ibunyag ang buong pangalan niya. "Kung sakaling magtaka ka kung sino ako, Miguel, ako si Isabela Monteverde." Napatigil ang binata, para bang may kumurot sa kanyang isipan. Narinig na niya ang apelyidong iyon sa radyo at telebisyon. Isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Mga negosyanteng kilalang-kilala sa buong Maynila. Monteverde? Halos hindi makapaniwalang ulit ni Miguel. Tumango si Isabela. May halong kaba. "Oo, at ang tatay ko si Don Ernesto Monteverde." Nanlaki ang mata ni Miguel. Alam niyang ang pangalang iyon ay hindi basta-basta. At ngayong kaharap niya ang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa, napagtanto niyang mas malalim pa ang kasaysayang kanilang pinasok kaysa sa inaakala niya. Maghapon nang magkasama sina Miguel at Isabela sa maliit na komunidad ng binata. Sa bawat paglakad nila sa makikitid na kalsada, nakikita ni Isabela kung gaano kahirap ngunit gaano ring kasaya ang mga tao. Ang mga kapitbahay ni Miguel ay kumakaway, bumabati at tila likas na masaya kahit kulang sa material na bagay. Sa bawat ngiti na iyon, lalong naramdaman ni Isabela ang pagkakaiba ng dalawang mundo nila. "Ang simple ng buhay niyo rito, pero bakit parang mas masaya kaysa sa mansyon namin?" Bulong niya, halos siya na lamang ang nakaririnig. Natawa si Miguel at ngumiti. "Siguro kasi natututo kaming makontento sa kung ano ang meron. Hindi man marami, pero sapat para mabuhay at magpatuloy." Nang gabing iyon, bago maghiwalay, nagsabi si Isabela ng isang bagay na nagpabigat ng dibdib ni Miguel. "Miguel, kailangan ko nang bumalik. Hindi ko pwedeng ituloy ang pag-iwas. Alam kong hahanapin ako ng pamilya ko. Pero pwede ba? Pwede ba kitang balikan?" Natigilan si Miguel. Hindi niya akalaing ganoon kabilis matatapos ang magkahalong ginhawa at takot na dala ng presensya ng dalaga. "Kung iyan ang kailangan, huwag kang mag-alala. Basta't tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kahit saan ka pumunta, may isang vendor na naniniwala sa'yo." Nagpasalamat si Isabela at kinabukasan ay nagpahatid siya kay Miguel. Hindi siya nagpaalam ng detalyado kung saan siya titira, pero malinaw na sinabi niyang sa isang malaking mansyon siya nakatira sa Forbes Park. Sa paghatid, natanaw ni Miguel ang tarangkahang bakal na napapalibutan ng mga kwardya at mataas na pader. Pagpasok ni Isabela sa mansyon, sinalubong siya ng mga katulong na tila nakahinga ng maluwag. "Ma'am Isabela, saan po kayo galing? Halos maloko na po kami sa kakahanap sa inyo." Nagpumiglas siya, umiwas sa mga tanong. "Wala kayong dapat ipaliwanag sa akin. Hindi ko kailangang magpaliwanag kung saan ako galing." Ngunit alam niyang hindi matatapos doon. Ilang minuto pa, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas ang kanyang ama, si Don Ernesto Monteverde. Matangkad, malapad ang balikat
at halatang sanay sa paghawak ng kapangyarihan. Ang bawat tingin nito ay mabigat, puno ng awtoridad na hindi kayang salungatin ng kahit sino. Isabela, mariin itong tawag. Saan ka na naman nagpunta? Alam mo bang ginulo mo na naman ang lahat ng tao rito? Nagpigil ng luha si Isabela. Tatay, hindi ko na kaya. Ayaw ko nang laging ikaw ang nasusunod. Gusto ko namang maramdaman na may halaga ako, na may boses ako. Umirap ang matanda, sabay tawa ng mapait. Boses? Anong halaga ng boses mo kung wala namang saysay? Ang trabaho mo ay sundin ako dahil ako ang nagpalaki at nagpakain sa'yo. Hindi ka pwedeng maging pabigat sa pamilya. Nanahimik si Isabela. Naramdaman niyang muling bumabalik ang bigat na pilit niyang tinatakasan. Ngunit na yung naramdaman na niya ang init ng pagtanggap sa piling ni na Miguel at Aling Rosa, may bahagyang lakas na siyang naipon. Tatay, may nakilala akong tao. Tinulungan niya ako noong muntik na akong mapahamak. At doon ko lang nakita na may mga taong nakatingin sa akin bilang tao, hindi bilang Monteverde. Mariin niyang sagot. Saglit na natahimik si Don Ernesto. Kita sa kanyang mga mata ang pagtataka at pagdududa. Sino ang taong iyon? Samantala, sa kabilang bahagi ng tarangkahan, nanatili si Miguel. Hindi siya pinapasok ng mga gwardiya, ngunit hindi rin siya agad umalis. Nakikita niyang tila isang kulungan ang napakalaking bahay na ito para kay Isabela. Mula sa kalyeng iyon, nasulyapan siya ng dalaga. Tumama ang kanilang mga mata at isang ngiti ang bumakas sa labi ni Isabela. Isang ngiting nagsasabing, "Kaya ko na, hindi ako nag-iisa." Nang gabing iyon, hindi mapakali si Don Ernesto. Sa loob ng kanyang opisina, iniisip niya kung sino ang tinutukoy ng anak. Isang vendor daw? Bulong niya sa sarili, paanong vendor ang makaka-impluensya ng ganito sa anak ko? Nagpasya siyang mag-imbestiga. Nag-utos siya sa isa sa mga tauhan na alamin kung sino ang batang vendor na nakita kasama ng kanyang anak. Samantala, si Isabela ay nanatiling matamlay sa kanyang kwarto. Ngunit sa ilalim ng unan niya, nakatago ang panyo ni Miguel. Ang panyong ginamit niya kagabi para punasan ang luha. Para sa kanya, iyon ay simbolo na may isang taong nakakita ng kanyang kahinaan, ngunit hindi siya hinusgahan. Nakatulog siyang mahigpit na hawak iyon, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog siya ng may konting ginhawa sa puso. Sa eskinita naman, si Miguel ay bumalik sa kanilang barong-barong. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Inay, Ania, nakilala ko si Isabela. Hindi siya tulad ng iniisip ng tao na masaya kapag mayaman. Ang bigat din ng problema niya. At parang gusto kong tulungan siya kahit hindi ko alam kung paano. Hinaplos ni Aling Rosa ang balikat ng anak. Anak, minsan hindi pera ang solusyon. Minsan, sapat na ang pakikinig at ang pagtanggap. At kung iyon ang kaya mong ibigay, baka iyon na mismo ang kailangan ng dalagang iyon. Napangiti si Miguel. Sa isip niya, alam niyang hindi doon nagtatapos ang kanilang ugnayan. Ang pagbabalik ni Isabela sa mansyon ay simula lamang ng mas malaking pagsubok. Isang laban ng dalawang magkaibang mundo na hindi niya akalaing papasukin niya. Makalipas ang ilang araw mula nang muling makabalik si Isabela sa kanilang mansyon, hindi siya pinatahimik ng kanyang ama. Halos gabi-gabi siyang ipinapatawag ni Don Ernesto sa opisina nito. Kinukwestiyon kung saan siya pumunta, sino ang mga nakasalamuha niya at bakit siya nagawang mawala nang walang paalam. Ang boses ng bilyonaryo ay laging malamig, puno ng kontrol at walang bakas ng malasakit na hinahanap-hanap ng dalaga. Isabela, mariing sabi ng matanda habang nakaupo sa malaking swivel chair, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang pangalan natin. Ang Monteverde ay hindi basta-basta. Ang bawat kilos mo, nakataya ang reputasyon ng pamilya. At ikaw, muntik mo nang sirain yon dahil lang sa iyong kahinaan. Napaluha si Isabela, ngunit hindi siya umimik. Sa likod ng kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ni Miguel. Simple ngunit puno ng tapang, nang sabihing hindi siya nag-iisa at may dahilan para lumaban. Kung alam mo lang, tatay, kung alam mo lang kung gaano kabigat ang dinadalao. Mahina niyang tugon.
Hindi pinansin ni Don Ernesto ang kanyang luha. Hindi kita tinatanong tungkol sa damdamin mo. Ang tinatanong ko, sino ang batang vendor na iyon na kasama mo? Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Vendor, gulat niyang balik. May mga tauhan akong nag-ulat sa akin. May nakakita sa inyo. At totoo ba? Isang vendor ang tinutukoy mong nagligtas sa'yo? Isang hampaslupang bata sa eskinita? Puno ng pagdududa at panlalait ang boses ng matanda. Tumayo si Isabela, puno ng tapang ang kanyang mga mata. Oo, tatay. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nag-abot ng kamay noong wala na akong gustong kapitan. At siya, kahit hindi ko kilala, inaramdam niya sa akin na tao ako, na may halaga ako. Sandaling natahimik si Don Ernesto. Ngunit agad din itong natawa ng mapait. Napakadali mong maniwala, Isabela. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang lalapit sa'yo hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa kung anong meron ka? Sigurado akong ginagamit ka lang niya. Wala kang kaalam-alam sa mga taong kagaya niya. Nag-init ang piski ni Isabela sa galit. Hindi mo siya kilala, tatay. Hindi mo alam ang pagkatao niya. Oo, mahirap siya. Oo, vendor lang siya. Pero mas marami siyang malasakit sa akin kaysa sa lahat ng kayamanan at kapangyarihan na hawak mo. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, abala si Miguel sa pagtitinda. Ngunit lingid sa kanya, may dalawang lalaking na amasid mula sa malayo. Mga tauhan ni Don Ernesto. Pinagmamasdan nila ang bawat kilos ng binata, kung paano siya lumalapit sa mga pasahero, kung paano siya ngumingiti sa mga bata, at kung paano siya umuuwi bit-bit ang kanyang kahon. Siya nga, siya ang tinutukoy ng senyor, wika ng isa. Kakaibang bata, hindi mukhang masamang tao, pero hindi natin alam. Iulat na lang natin kay Don Ernesto. Kinagabihan, muling kinausap ni Don Ernesto ang kanyang anak. Makinig ka, Isabela, hindi mo na kailangang makita pa ang vendor na yon. Kung may utang ka ng loob, bayaran ko na lang siya. Bibigyan ko siya ng malaking halaga para lumayo sa'yo. Hindi siya bagay sa'yo. Napasigaw si Isabela, hindi pera ang kailangan niya. Tatay, hindi pera ang makakapantay sa ginawa niya para sa akin. At hindi mo pwedeng diktahan kung sino ang pipiliin kong pahalagahan. Sa unang pagkakataon, lumaban si Isabela sa kanyang ama. Nakita ni Don Ernesto ang determinasyon sa mga mata ng anak. Isang bagay na bihira niyang makita. Hindi mo naiintindihan, Isabela. Mariin na sabi ng matanda. Ako ang tatay mo. Ako ang mas nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa'yo. At ang makakabuti, ilayo ka sa mga taong kagaya niya. Ngunit sa loob-loob ni Isabela, alam niyang mali ang lahat ng iyon. Nakita niya kay Miguel ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang tunay na malasakit. Kinabukasan, maagang nagpasya si Isabela na muling makita si Miguel. Palihim siyang lumabas ng mansyon, dala-dala ang simpleng bag na naglalaman ng ilang damit at gamit. Hindi niya inalintana ang bantay ng mga gwardya, determinado siyang makita muli ang binata. Pagdating niya sa eskinita, agad siyang sinalubong ng mga bata na kilala si Miguel. Ate, hinahanap mo ba si Kuya Miguel? Nandoon siya sa kanto, nagtitinda. Mabilis siyang naglakad at doon niya nakita si Miguel na abala sa pagsisigaw ng paninda. Tubig, yosi, candy, presko at malamig. Nang makita siya ng binata, nanlaki ang kanyang mga mata. Isabela, anong ginagawa mo rito? Akala ko hindi ka napapayagang lumabas. Humihingal si Isabela, halatang nagmamadali. Hindi ko na kaya, Miguel. Hindi ko kayang manatili sa bahay na yon at isipin na wala akong halaga. Ikaw lang ang nakakita sa akin bilang ako at hindi ko kayang hindi ka makita muli. Natigilan si Miguel. Hindi niya alam ang isasagot. Sa kanyang puso, dama niya ang tuwa, ngunit dama rin niya ang kaba. Alam niyang hindi mabiging madali ang lahat, lalo na kung tutol ang ama ng dalaga. Isabela, maingat niyang sabi, handa ka ba sa mga mangyayari kung patuloy kang lalapit sa akin? Hindi mabiging madali ang lahat, lalo na't alam kong hindi basta-basta ang pamilya mo. Tumango si Isabela, mariin ang bawat salita. Handa ako, Miguel, basta't ikaw ang kasama ko. Sa sandaling iyon, nasaksihan ng mga bata, ng mga kapitbahay, at ng mga mata ng mga taong nakapaligid
ang isang bagay na higit pa sa simpleng pagkikita. Ito ang simula ng isang laban para sa kalayaan ni Isabela at isang laban para sa dangal ni Miguel. Ngunit sa malayo, naroon pa rin ang mga tauhan ni Don Ernesto, nakamasid, tahimik na nagmamanman. Alam nilang kailangan nila itong iulat agad sa kanilang amo. At sa pagbabalik nila ng balita, magsisimula ang mas malaking unos na haharapin ni Miguel at Isabela. Mabilis na kumalat ang balita sa komunidad matapos makita ng mga tao ang pagdating ni Isabela sa eskinita ni Miguel. Hindi karaniwan ang isang babaeng galing sa mayamang pamilya na dumadayo sa makipot at maingay na kalye. Ilan sa mga kapitbahay, habang abala sa pagbebenta at pakikipagtsismisan, ay agad na nagsimulang magtanong-tanong. Sino bang dalagang yon na lagi nang nakikita kay Miguel? Ang linis-linis ng pananamit, halatang mayaman, bulong ng isang tindera ng gulay. Oo nga, hindi kaya ginagamit lang ni Miguel? Alam mo naman mahirap tayo. Baka akalain ng iba pera lang ang habol niya. Sagot ng isa pa na may haling panguusisa at panghuhusga. Narinig iyon ni Miguel at agad siyang nakaramdam ng hiya at igat sa dibdib. Hindi niya ginusto ang atensyon na yun. Ang nais lang niya ay maging sandalan ni Isabela. Ngunit sa mata ng marami, ang isang vendor na kagaya niya ay walang karapatang malapit sa isang babaeng tulad ni Isabela Monteverde. Kinagabihan, habang nakaupo sila ni Isabela sa harap ng maliit na kariton na ginawa ni Miguel bilang tindahan, nagsalita ang binata. Isabela, baka hindi na tama na lagi kang pumupunta rito. Nakikita ng mga tao at baka kung ano na ang iniisip nila. Ayokong masira ang pangalan mo dahil lang sa akin. Napakunot ang noo ng dalaga. Miguel, bakit kailangan nating isipin ang sasabihin ng iba? Ang totoo, ikaw lang ang naging totoo sa akin. Kung iniisip nila na ginagamit mo ako, mali sila. At kahit anong sabihin nila, alam ko kung sino ka. Ngunit hindi nawala ang pag-aalala ni Miguel. Hindi ganun kasimple. Hindi lang kapitbahay natin ang nagdududa. Pati pamilya mo, lalo na ang tatay mo, iniimbestigahan ako. Baka kung anong masamang isipin nila sa akin. Sa mga sumunod na araw, mas dumami pa ang bulong-buluhan. Sa bawat pagdaan ni Isabela, ramdam ni Miguel ang mga matang nakatingin. Puno ng panghuhusga. May mga lalaking nagsasabing swerte raw siya dahil nakabingwit ng mayaman. May mga babae namang nagsasabing baka iniwanan ng pamilya si Isabela kayang nakikisama sa vendor. Kung ako sa kanya, lilinawin ko na. Hindi magandang iniisip ng tao. Bulong ng isang kapitbahay habang nakatingin sa kanila. Dahil dito, napilitan si Isabela na ipagtanggol si Miguel. Isang hapon, habang maraming tao ang nakapaligid, tumayo siya sa gitna at nagsalita. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko. Oo, mayaman ang pamilya ko. Pero si Miguel ang nagligtas sa buhay ko. Siya lang ang nakinig, siya lang ang umunawa. Hindi siya gumagamit ng tao. Siya ang nagbigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Nagulat ang mga tao sa tapang ni Isabela. Ngunit sa halip na mawala ang chismis, lalo lang itong nagliyab. Para sa ilan, totoo ang sinasabi ng dalaga. Ngunit para sa iba, mas lalo lamang nilang nakitang may kakaiba sa kanilang relasyon. Samantala, sa mansyon ng Monteverde, dumating ang ulat mula sa mga tauhan ni Don Ernesto. Senyor, totoo po, nakikita namin ang dalaga ninyong si Isabela na madalas na pumupunta sa eskinita ng vendor. At sa harap ng maraming tao, ipinagtatanggol pa niya ito. Nanlaki ang mata ni Don Ernesto. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng pamilya ko dahil lang sa isang hampaslupang vendor. Sa kabilang banda, si Miguel ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pagtitinda. Ngunit ramdam niyang mabigat ang sitwasyon. Kahit paano, natatakot siya na baka tama ang iniisip ng mga tao, na baka isipin ni Isabela na ginagamit niya ang pagkakataon. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, alam ko kung anong nasa isip mo. Huwag mong hayaan ang mga salita ng iba na sirain ang kabutihan mo. Kung alam mong tapat ka, panindigan mo. Hindi lahat ng tao maiintindihan ka. Napaluha si Miguel. Pero inay, paano kung pati siya masaktan dahil sa akin?
Hinaplos ni Aling Rosa ang tanyang balikat. Kung totoo ang nararamdaman niya para sa'yo, tatayo siya sa tabi mo kahit ano pa ang sabihin ng iba. At iyon ang dapat mong pahalagahan. Kinabukasan, muli na namang nagpakita si Isabela. Dala ang ilang pagkain para kay Miguel at kay Aling Rosa. Hindi ko hahayaan na sirain nila ang tingin ko sa'yo, Miguel. Alam ko kung sino ka at iyon lang ang mahalaga. Natahimik ang binata. Sa mga mata ni Isabela, nakita niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Ngunit alam niyang hindi matatapos ang lahat dito. Sa kabila ng kanyang kabutihang loob, may mas malalaking puwersang hahadlang sa kanila. At ang mga mata ng lipunan ay hindi basta mawawala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Miguel na hindi lang siya nakikipaglaban para sa kanyang dangal bilang isang vendor, kundi para rin sa respeto ng lahat kay Isabela. Isang laban na hindi niya inakalang haharapin niya, ngunit kailangang panindigan. Makalipas ang ilang araw ng sunod-sunod na tsismis at panghuhusga mula sa lipunan, mas pinili ni Isabela na manatili pa ring dumadalaw kay Miguel. Hindi man araw-araw, ngunit palagi niyang sinisiguro na kahit isang beses sa isang linggo, nakakapiling niya ang binata at ang ina nito. Sa bawat pagdalaw niya, mas lalo niyang nakikilala ang buhay na hindi niya kailanman naranasan. Isang buhay na simple, puno ng hirap, ngunit hitik sa malasakit at pagmamahalan. Isang hapon, habang sabay silang naglalakad pa uwi sa eskinita, ngumiti si Isabela at nagsabi, "Miguel, alam mo ba, sa tuwing nandito ako, para akong natututo kung ano ang ibig sabihin ng salitang kalayaan. Walang bantay, walang dikta. Ikaw lang at ang mga taong nakapaligid sa'yo." Napatingin si Miguel sa kanya. "Kalayaan? Paano ka nga magiging malaya kung kahit sa mata ng iba, mali ang ginagawa mo?" Umiling si Isabela. "Hindi ko alintana ang iniisip nila. Ang mahalaga, nararamdaman kong totoo ako kapag kasama kita. Hindi ako Monteverde, hindi ako anak ng bilyonaryo. Isa lang akong babae na natututo kung paano mabuhay." Sa simpleng sagot na yon, hindi napigilang mapangiti si Miguel. Ramdam niyang nagsisimula ng magbago ang dalaga. Ang dating takot at sugatan, unti-unting napapalitan ng lakas at tapang. Kinagabihan, inimbitahan ni Isabela si Miguel na ipakita sa kanya ang mga bagay na madalas niyang ginagawa kasama ng mga bata sa komunidad. "Gusto kong makita kung paano ka nakikipaglaro sa kanila. Parang napansin ko, kapag kasama mo ang mga bata, parang ikaw ang pinakamasayang tao sa mundo," ani Isabela. Kaya nang sumapit ang Sabado, dinala ni Miguel si Isabela sa maliit na bakanteng lote na ginagamit nilang palaruan. Doon sinalubong sila ng mga batang kumakaway at masayang sumisigaw, "Kuya Miguel, Ate Isabela!" Nagulat si Isabela sa mainit na pagtanggap ng mga bata. Pinakilala siya ni Miguel bilang kaibigan na mabait at agad siyang isinama ng mga bata sa kanilang laro ng luksong tinik. "Hindi ako marunong yan," nahihiyang sabi ni Isabela. Ngunit tinawanan lang siya ni Miguel. "Kaya mo yan. Sige, sumubok ka. Huwag kang matakot na magkamali." Sa unang subok, natapilok si Isabela at halos mabuwal. Ngunit bago pa siya bumagsak, maagap siyang sinalo ni Miguel. Magkalapit ang kanilang mukha at sa ilang segundong iyon, kapwa sila natahimik at nagkatitigan. "Salamat," mahinanyang sabi. Mumiti si Miguel. "Wala yon. Basta't huwag kang susuko." Nagpatuloy ang laro at hindi nagtagal, unti-unti ring natuto si Isabela. Sa halakhak ng mga bata at ng mga taong nanonood, nahanap niya ang isang saya na hindi niya naranasan sa loob ng marangyang mansyon. Maya-maya, matapos ang laro, nag-aya si Miguel na pumunta sila sa maliit na karinderya malapit sa kanilang lugar. Doon ipinakilala niya si Isabela sa ilang kaibigan at kapitbahay. "Siya nga pala, si Isabela. Ang nagsabi sa inyo dati na hindi ako nanloloko o gumagamit ng tao," ipinagmamalaki ni Miguel. Tahimik ang ilan, may halong pagdududa pa rin, ngunit karamihan ay bumati at ngumiti. Unti-unti, nagsisimula silang makita ang katotohanan sa bawat salita ni Miguel at sa tapang ni Isabela. Habang kumakain sila ng lugaw, napabulong si Isabela. "Miguel, ngayon ko lang natikman ito. Ang sarap pala."
Hindi laging kailangan ng mamahaling pagkain para mabusog. Natawa si Miguel. Oo, at mas masarap kapag may kasama kang totoo ang tawa at kwento. Nagpatuloy silang nagkwentuhan hanggang gabi. Sa bawat oras na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang koneksyon. Hindi man nila hayagang sinasabi, pareho nilang alam na may kakaiba nang namumuo sa kanilang mga puso. Sa isa pang gabi, matapos umalis na mga tao sa paligid, naglakad silang dalawa pauwi. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Isabela, maingat na wika ni Miguel. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ang mundo, pero alam ko ayaw kitang mawala. Gusto ko lang sabihin na kahit mahirap ako, kahit wala akong maibigay na kayamanan, gagawin ko ang lahat para iparamdam sa iyo na mahalaga ka. Natigilan si Isabela. Hindi niya inaasahan ang ganitong pag-amin mula sa binata. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Miguel, hindi ko kailangan ng kayamanan. Ang hinahanap ko lang ay isang taong handang pakinggan at ipaglaban ako. At nakita ko na iyon sa iyo. Sagot niya, sabay ngiti. Sa gabing iyon, kahit wala silang magarbo o marangyang bagay, para bang kumpleto na ang lahat. Samantala, hindi rin tumigil si Don Ernesto sa pagbabantay. May mga tauhan pa rin siyang nakatalaga upang obserbahan ang bawat galaw ng anak at ni Miguel. At sa kanyang puso, alam niyang hindi siya papayag na tuluyang mabuo ang ugnayan ng dalawa. Ngunit para kay Miguel at Isabela, ang bawat araw na lumilipas ay nagiging patunay na kahit sa gitna ng panghuhusga at hadlang, may pag-ibig at pag-asa pa ring mabubuo. At sa kanilang pagkakabuklod, nagsimula na silang maging mas matatag, hindi lamang bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang taong handang lumaban para sa isa't isa. Habang lalong lumalalim ang pagkakaibigan at damdamin ni Miguel at Isabela, lalo ring tumitindi ang pagtutol ni Don Ernesto. Hindi maalis sa isip ng bilyonaryo ang mga ulat ng kanyang mga tauhan na ang anak niya ay madalas makita sa iskinita kasama ng isang vendor na halos walang-wala sa buhay. Para sa kanya, isang kahihiyan ang makitang ang pangalan ng Monteverde ay nauugnay sa isang hampas lupa. Isang gabi, muling kinausap ni Don Ernesto ang kanyang anak. Nakatayo si Isabela sa gitna ng kanyang opisina, habang ang kanyang ama ay nakaupo sa malaking desk. Hawak ang isang baso ng brandy. Isabela, mariin nitong wika, nakakarating sa akin ang lahat. At hindi ko gusto ang nakikita ko. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pangalan ng pamilya natin dahil lang sa isang vendor. Napaluha si Isabela, ngunit matatag ang kanyang boses. Tatay, hindi mo siya kilala. Siya ang nagligtas sa akin ng walang ibang nakapansin. Siya ang nagbigay ng dahilan para mabuhay ako. Hindi mo pwedeng sabihing wala siyang halaga. Tumawa si Don Ernesto, mapait at puno ng galit. Halaga? Anong halaga meron ang isang vendor? May kaya ba siyang ibigay sa'yo? May maipagmamalaki ba siyang kayamanan, negosyo o impluensya? Isabela, nadadala ka lang ng awa at kabataan. Sumagot ang dalaga, mariin ang bawat salita. Hindi ko kailangan ng kayamanan, tatay. Hindi ko kailangan ng negosyo. Ang kailangan ko, isang taong makikinig, magmamahal at hindi ako ituturing na laruan ng kapangyarihan. Nagpanting ang tainga ni Don Ernesto. Tama na, Isabela. Kung hindi ka susunod, puputulin ko ang lahat ng koneksyon mo sa anya. Hindi ka na makakalabas. Hindi mo na siya makikita. At kung kinakailangan, ipapadpad ko siya palayo para hindi na siya lumapit sa iyo. Manginig si Isabela, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Kung gagawin mo yan, tatay, lalo lang akong lalayo sa iyo. Lalo mo lang patutunayan na wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Samantala, sa kabilang banda, hindi rin nakaligtas si Miguel sa bigat ng sitwasyon. Habang nagtitinda sa kanto, nilapitan siya ng isa sa mga tauhan ni Don Ernesto. Matikas ang tindig ng lalaki, naka-Amerikana at may malamig na ekspresyon. Ikaw ba si Miguel? Tanong nito. Oo, ako nga, sagot ng binata. May kaba, ngunit matatag. Ayos, heto ang pakiusap ng amo ko. Inabot ng lalaki ang isang sobre na puno ng pera.
tumigil ka na sa pakikipagkita kay Isabela. Layuan mo siya at walang mangyayaring masama. Nanlamig si Miguel. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pananakot. Binuksan niya ang sobre at tumambad ang limpak-limpak na pera. Halagang ni minsan ay hindi niya nakita sa kanyang buong buhay. Sandaling naisip siya, kung tatanggapin niya ito, maaari niyang mapagamot ng mas mabuti ang kanyang ina, makapag-ipon para sa kinabukasan, at makaalpas sa kahirapan. Ngunit mabilis niyang isinara ang sobre at iniabit pabalik sa lalaki. Sabihin mo sa amo mo, hindi ko kayang ipagpalit ang dignidad ko sa kahit gaanong pera. Hindi ko kayang talikuran ang isang taong naniwala sa akin. Gumisi ang lalaki, ngunit halatang may banta ang tono. Magsisi ka rin. Ang mga Monteverde, hindi basta-basta kinakalaban. Kinagabihan, kinausap ni Miguel ang kanyang ina. Inay, baka mapahamak tayo dahil kay Isabela. Ang tatay niya, hindi katulad ng ibang tao. May kapangyarihan siya, may kayamanan. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat para lang paghiwalayin kami. Mahinahon ang sagot ni Aling Rosa, bagaman halatang may pangamba. Anak, kung talagang mahal mo ang dalaga, kailangan mong maging matatag. Hindi lahat ng laban na dadaan sa pera. May mga laban na ang tanging sandata ay katapatan at tapang. Napayuko si Miguel, pero inay, ayokong madamay kayo. Ayokong mapahamak kayo dahil lang sa akin. Ngumiti si Aling Rosa, hinaplos ang kanyang kamay. Huwag mong intindihin ang kapahamakan ko. Matagal ko nang alam na darating ang araw na kakailanganin mong pumili para sa sarili mo. Kung siya ang mahal mo, ipaglaban mo siya. Kasi anak, bihira lang ang pagkakataon na dumating ang tunay na pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, mas lalong tumindi ang pagsubok. Sa iskinita, madalas nakikita si Miguel na pinagtatawanan ng ilang tao. Ayan na si Bendor na nag-aambisyong maging mayaman dahil sa dalaga, sigaw ng isang lasing na tambay. Hindi magtapagal yan, iiwan din siya ng babae kapag nakahanap ng mas mayaman, dagdag ng isa. Pinili ni Miguel na manahimik, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi madali ang laban. Sa kabila ng lahat, sa tuwing makikita niya ang ngiti ni Isabela, nawawala ang lahat ng pangungutya. Isang hapon, huling nagkipa sina Miguel at Isabela sa lumang punong akasya, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik silang naglakad at naupo sa parehong ugat ng puno. Miguel, bulong ni Isabela, kahit anong gawin ng tatay ko, hindi ako susuko. Kahit ilang beses niya akong pagbawalan, hahanap at hahanap ako ng paraan para makita ka. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. At kahit ilang ulit nila akong laipin, kahit ilang beses nilang subukang paghiwalayin tayo, hindi ako aalis. Isabela, hindi ko kayang mawala ka. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, kahit pa nasa gitna sila ng matinding pagsubok, malinaw ang katotohanan. Hindi sila matitinag. Ngunit pareho rin nilang alam na mas malalaking unos ang parating. Isang laban na hindi lamang puso ang nakataya, kundi pati ang kanilang kinabukasan. Makalipas ang ilang linggo ng paulit-ulit na pagtutol ni Don Ernesto, dumating ang araw na kinatatakutan ni Miguel. Ang mismong araw na pinilit ng mga pangyayari na paglayuin sila ni Isabela. Isang gabi, dumating muli ang mga tauhan ng Monteverde sa eskinita. Hindi tulad ng una, mas matindi ang kanilang dala ngayon. Hindi lang pera, kundi tahasang pagbabanta. Kung hindi ka lalayo kay Isabela, mariing sabi ng isa, pati ang nanay mo'y madadamay. Gusto mo gang makita siyang mawalan ng gamot? Mawalan ng tirahan? Kaya mo ba siyang ipahamak dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Nagngit-ngit si Miguel, ngunit alam niyang hindi niya pupwedeng isugal ang kaligtasan ng kanyang ina. Pag-uwi niya, nakita niya ang nanghihinang si Aling Rosa na inuubo. Halos hindi na makahinga. Inay, napaupo siya sa tabi ng papag. Hindi ko kayang makita kayong masaktan dahil lang sa akin. Kung ito ang paraan para maprotektahan kayo, baka kailangan kong layuan si Isabela. Mahinang ngumiti ang kanyang ina, bagaman ramdam ang panghihinayang. Anak, minsan kailangan nating magsakripisyo para sa taong mahal natin. Pero sana, huwag mong hayaan na tuluyang mawala siya sa puso mo. Kinabukasan, hindi na nagpakita si Miguel sa lugar kung saan sila madalas magkita ni Isabela. Lumipas ang mga araw at linggo.
Ngunit nanatili siyang umiwas. Hindi na siya dumadalaw sa ilalim ng punong akasya. Hindi na siya pumupunta sa karinderya kung saan sila madalas kumain. Samantala, si Isabela naman ay halos mabaliw sa paghahanap. Ilang ulit siyang lumabas ng mansyon, lumapit sa eskinita, at nagtanong sa mga tao, "Nakita niyo ba si Miguel? Alam niyo ba kung saan siya nagpunta?" Tanong niya, halos nagmamakaawa. Ngunit karamihan ay umiiwas. Alam ang takot na dala ng pangalan ng Monteverde. Hanggang isang bata ang mahinang sumagot, "Ate, hindi na siya lumalabas. Lagi na lang nasa bahay nila, kasama ang nanay niya." Napaluha si Isabela. Ramdam niyang may mabigat na dahilan kung bakit siya iniiwasan ni Miguel. Isang gabi, palihim siyang nagtungo sa barong-barong ng mag-ina. Doon, nasilayan niya ang ilaw ng lamparang de gas at ang anino ni Miguel na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Nakita niyang tila pinipigil ng binata ang luha habang pinupunasan ang pawis ng nanay nito. Naglakad siya papalapit at mainat na kumatok. Nang bumukas ang pinto, nagulat si Miguel. "Isabela." "Miguel, bakit? Bakit ka umiiwas sa akin?" Nanginginig na tanong ng dalaga. Napayuo ang binata. Hindi niya alam kung paano sasabihin, ngunit sa huli, pinili niyang sabihin ang kalahati ng katotohanan. "Isabela, mas mabuti na itong ganito. Hindi tayo bagay. Hindi ko kayang ipaglaban ka sa harap ng pamilya mo. At ayokong madamay ang nanay ko sa laban na ito." Umiling si Isabela, umiiyak. "Hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi kita hinihinga ng kayamanan o karangyaan. Ang kailangan ko lang, ikaw. Ikaw lang, Miguel." Pinilit niyang maging matatag. "Pero hindi ko kayang ilagay sa panganib ang buhay ng taong pinakamahalaga sa akin. Kung ipagpapatuloy natin to, baka hindi lang ako ang masaktan. Baka pati ikaw, pati nanay ko. Ayokong dumating sa puntong iyon." "Hindi ako natatakot." Sigaw ng dalaga. "Handa akong lumaban, Miguel. Huwag mo lang akong iwan." Ngunit hindi na siya tumugon. Binitiwan niya ang kamay ng dalaga at dahan-dahang isinara ang pinto. Kahit na sa bawat pagbagsak nito ay parang pinipilas ang kanyang puso. Mula noon, nanatiling malungkot ang kanilang mga araw. Si Miguel ay ibinuhos ang sarili sa pagtitinda, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa bawat sigaw ng tubig, yosi, candy, ay may halong pamumulila at kirot. Samantala, si Isabela ay halos ikulong na muli ng kanyang ama sa mansyon. Ngunit sa tuwing mapapatingin siya sa panyo ni Miguel na nakatago sa kanyang aparador, hindi niya maiwasang lumuha. Para bang sa simpleng piraso ng tela na iyon, naaalala niya ang init at malasakit ng binata. Lumipas ang mga buwan. Ang dating saya ng kanilang mga pagtatagpo ay napalitan ng katahimikan at pangungulila. Ngunit sa puso nilang dalawa, alam nilang ang paghihiwalay ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang sakripisyo. Isang pansamantalang pagsuko upang mapanatili ang kaligtasan ng mga taong mahal nila. At kahit pa malayo sila sa isa't isa, parehong malinaw sa kanila, ang pag-ibig na nabuo sa gilid ng riles at sa ilalim ng punong akasya ay hindi basta mawawala. Ngunit ang tanging tanong, hanggang kailan sila maghihintay bago muling magtagpo ang kanilang mga landas? Lumipas ang mga buwan, matapos ang mapait na paghihiwalay ni na Miguel at Isabela. Sa eskinita, nakasanayan ng mga kapitbahay na makitang tahimik na lamang si Miguel habang naglalako ng kanyang paninda. Wala na ang dating masiglang vendor na may nakahandang ngiti sa lahat ng kanyang makakasalubong. Kapalit nito ay isang binatang tila laging may mabigat na iniisip. Ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang sitwasyon na tuluyan siyang lamunin ng lungkot. Naging inspirasyon niya ang kanyang ina na sa kabila ng karamdaman ay patuloy pa ring nagsasabi ng mga salitang nagbibigay sa kanya ng lakas. "Miguel, anak," wika ni Aling Rosa isang umaga habang hinahaplos ang braso ng anak. "Huwag mong hayaan na ang sakit ng puso mo ang pumigil sa iyo. Hindi natatapos ang buhay sa isang pagkabigo. Magpatuloy ka, balang araw magbubunga ang lahat ng paghihirap mo." Napakagatlabi si Miguel at tumango. "Opo, inay. Para sa inyo, hindi ako susuko. At para na rin kay Isabela kahit malayo siya,
ipapakita ko na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Simula noon, nagsimula siyang mang-ipon ng mas maayos. Imbes na ubusin agad sa gamot at pagkain ang lahat ng kinikita, nagsimula siyang magtabi ng taunting halaga para sa isang pangarap, ang magkaroon ng sariling kariton ng pagkain. Sa tulong ng ilang kaibigan at kapitbahay, nakapagtayo siya ng maliit na pwesto sa kanto. Isang kariton na nagbebenta ng lugaw, kwek-kwek at pritong saging. "Kuya Miguel, ang sarap ng lugaw mo," bati ng isang batang kapitbahay na suki na sa kanyang tindahan. Napangiti siya. "Salamat. Basta't kumain kayo ng busog, masaya na ako." Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, unti-unti siyang nakilala sa kanilang lugar bilang isang maaasahang vendor na hindi lang nagtitinda ng yosi at candy, kundi ng pagkain na kayang bumusog sa mga tao. Lumaki ang kanyang kita at sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit siya sa kanyang pangarap na makapag-ipon para sa isang mas maayos na kinabukasan. Samantala, hindi rin naging madali kay Isabela ang mga panahong iyon. Sa loob ng mansyon, tila ba muling naging kulungan ang kanyang paligid. Hindi na siya pinalalabas ng kanyang ama at ang bawat kilos niya ay mahigpit na binabantayan. Ngunit sa kanyang dibdib, nakatago pa rin ang pag-asang minsan pa niyang makikita si Miguel. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina, isang babaeng tahimik lamang sa karamihan ng kanilang buhay. Ngunit may pusong laging nakakaunawa. "Anak," mahinahong sabi nito, "nakikita ko ang lungkot sa mga mata mo. Alam kong hindi pera o kayamanan ang hinahanap mo, kundi yung bagay na hindi kayang ibigay ng mansyon na ito, kalayaan at pagmamahal." Napahagulgol si Isabela at niyakap ang kanyang ina. Mahal ko si Miguel, pero pinilit niya akong lumayo para sa kaligtasan namin. At ngayon, pakiramdam ko, hindi ko na alam kung paano siya muling makikita." Hinaplos ng ina ang buhok niya. "Kung talagang kayo para sa isa't isa, darating ang tamang oras. Pero habang wala pa iyon, anak, kailangan mo ring patunayan sa iyong sarili na kaya mong limaban. Hindi mo kailangang sumuko." Muli, bumalik ang araw-araw na buhay ni Miguel. Ngunit ngayon, may mas matinding layunin na siyang pinanghahawakan. Kahit pagod na pagod mula sa pagtitinda, lagi niyang sinasabi sa sarili, "Hindi ako titigil." Kailangang makita ni Isabela, balang araw, na hindi ako nanatiling vendor lang, na kaya kong baguhin ang takbo ng buhay namin. Kada gabi, nakaupo siya sa ilalim ng punong akasya, hawak ang lumang panyong iniwan ni Isabela. Doon niya inuukit sa kanyang puso ang pangakong babangon siya. At kapag muling dumating ang pagkakataon, ipagmamalaki niya na siya ay hindi na ang parehong Miguel, na dating mahirap at pinagtatawanan. Sa paglipas ng panahon, mas dumami ang parokyano ni Miguel. May mga estudyante, jeepney driver, at maging mga empleyado mula sa kalapit na opisina na dumarayo para tikman ang kanyang lugaw at pritong pagkain. Hindi nagtagal, nakilala siya sa buong barangay bilang vendor na may busilak na puso. Isang hapon, habang inaabot ang sukli sa isang parokyano, lumapit sa kanya ang isang lalaking dati inag-aalipusta. "Miguel, iba ka na ngayon. Pasensya na kung minsan pinagtatawanan ka namin. Hindi ko akalaing lalaki ng ganito ang negosyo mo." Ngumiti si Miguel. "Walang problema. Basta't masaya ang lahat at may busog na tiyan. Sapat na para sa akin." Ngunit sa puso niya, ang tunay na dahilan ng kanyang pagsisikap ay hindi lamang para sa sarili o para sa kanyang ina. Nais niyang ipakita kay Isabela, kahit malayo ito, na ang vendor na minsang nagligtas sa kanya sa gilid ng riles ay hindi sumuko, na patuloy siyang lumalaban. At sa mga gabing tahimik, sa ilalim ng parehong punong naging saksi sa kanilang pagkakakilala, lagi niyang inuusal ang parehong pangarap. "Isabela, hintayin mo ako. Darating ang araw, babangon ako. Hindi bilang vendor na lang, kundi bilang lalaking handang ipaglaban ka." Sa bawat bituin na kanyang tinitingala, ipinapangako niya iyon. Isang pangakong nagsisilbing ilaw sa kanyang madilim na daan tungo sa mas magandang bukas. Lumipas ang halos isang taon
mula nang magsimulang magtayo si Miguel ng maliit na kariton ng pagkain. Sa pagdaan ng panahon, lumawak ang kanyang mga parokyano at nakilala na siya hindi lang sa eskinita kundi pati sa karatig na barangay. Ang simpleng lugaw at pritong saging ay naging puntahan ng mga tao. Miguel, dagdagan mo pa ang lugaw ha. Dadalhin ko sa mga kasamahan ko sa opisina. Wika ng isang regular na suki. Oo naman po, Ma'am Tess. Heto po, dagdagan ko ng itlog para mas busog kayo. Sagot niya na may ngiti. Hindi na lamang simpleng kita ang nakukuha niya. Unti-unti, nagkaroon siya ng pangalan at respeto mula sa mga tao. Ang dating vendor na tinutuligsa ay ngayon ay tinitingala ng marami. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang mapagpakumbaba at laging inuuna ang kanyang ina. Anak, ibang-iba ka na ngayon. Minsan ay sabi ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang anak na abala sa pagluluto. Dati, kahon lang ng kendi ang dala mo. Ngayon, may kariton ka na at may mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. Ngumiti si Miguel at hinaplos ang kamay ng ina. Inay, lahat ng ito para sa inyo at para sa araw na muling makita ko si Isabela. Gusto kong ipakita sa kanya na natupad ko ang pangarap ko. Habang lumalaki ang kanyang negosyo, hindi nakaligtas si Miguel sa mga bagong pagsubok. May mga mas nakakaangat na indero na nagsimulang magselo sa kanyang pag-usbong. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang kariton, nilapitan siya ng isa sa mga ito. Miguel, abay malakas na ang kita mo ah. Baka nakakalimutan mo, dati ka lang naglalako ng kendi. Ngayon, parang kala mo kung sino ka na. Mahinahon siyang ngumiti. Hindi ko nakalimutan ang pinagmulan ko. Pero wala akong masamang intensyon. Nagtitinda lang ako para mabuhay at matulungan ng nanay ko. Ngunit sa halip na manahimik, umalis ang lalaki na may halong inggit sa mga mata. Alam ni Miguel na hindi lahat ay matutuwa sa kanyang pag-usbong, ngunit pinili niyang manatiling nakatuon sa kanyang pangarap. Samantala, si Isabela ay patuloy na nakakulong sa Marangyang Mansyon. Ngunit sa kabila ng mga restriksyon, hindi niya lubusang nakalimutan si Miguel. Sa bawat araw na lumilipas, lihim siyang nagsusulat sa kanyang diary. Kung naririnig mo ako, Miguel, sana alam mong hindi ako sumuko. Kahit anong gawin ng tatay ko, hindi niya kayang burahin ang alaala ng mga gabing nag-usap tayo sa ilalim ng punong akasya. Hindi niya kayang tanggalin ang damdaming ito. Minsan, nahuli siya ng kanyang ina na nagsusulat at umiiyak. Hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Ano? Tanong nito. Umiling si Isabela, pilit nang umiti. Hindi ko kayang kalimutan, Ma. Siya lang ang nakakita sa akin bilang ako. Kaya't kahit gaano kahirap, panghahawakan ko ito. Makalipas ang ilang buwan, nakapag-ipon si Miguel ng sapat upang mag-upgrade ng kanyang kariton. Nakabili siya ng mas maayos na kalan, mas malaking kaldero at ilang upuan para sa mga parokyano. Unti-unti, ang kanyang maliit na lugawan ay nagiging paboritong tambayan ng mga tao. Isang gabi, dumating ang isang grupo ng mga estudyante. Habang kumakain sila ng lugaw, isa sa kanila ang nagsabi, Kuya Miguel, alam mo ba? Dapat magtayo ka na ng totoong kainan. Sayang ang galing mo magluto. Napangiti si Miguel, ngunit alam niyang hindi ganun kadali. Salamat. Pangarap ko rin yan balang araw. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, itatayo ko ang maliit na arinderya na pwedeng puntahan ng lahat. Kahit sino, mayaman man o mahirap. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang biro. Sa puso niya, nagsisimula ng mabuo ang mas malaki pang pangarap. Hindi lang basta kariton, kundi isang lugar kung saan pwedeng magtagpo ang iba't ibang tao. Ngunit sa bawat pag-angat niya, mas lalo ring lumalalim ang kanyang pangungulila. Sa mga tahimik na gabi, madalas siyang pumunta sa ilalim ng punong akasya. Doon, nakaupo siya mag-isa, nakatingin sa langit. Isabela, nasaan ka na? Kung naririnig mo lang ako, sana alam mong ginagawa ko ang lahat ng ito hindi lang para sa akin, kundi para sa atin. Sana dumating ang araw na makita mo kung anong kaya kong gawin. Ang mga salitang iyon, bagaman hindi naririnig ng dalaga, ay tila lumilipad sa hangin at umaabot sa kanyang puso. Sa isang hapon,
Habang abala si Miguel sa pagluluto ng lugaw sa kanyang kariton, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na suki rin sa kanyang tindahan. May hawak itong dyaryo at sabik na ipinakita ang laman. "Miguel, tingnan mo to. Nasa dyaryo si Don Ernesto Monteverde. May malaking proyekto raw na itatayo malapit sa atin. Isang bagong gusali para sa negosyo nila." Napigilan si Miguel. Sa ilang buwan na lumipas, halos iniiwasan niyang marinig ang pangalang iyon. Ngunit ngayon, muli na namang bumalik sa kanyang isipan ang alaala ni Isabela. Kung nandito ang proyekto nila, ibig bang sabihin mas lalapit siya? Sa parehong oras, sa loob ng marangyang mansyon, nakaupo si Isabela sa harap ng mesa habang naririnig ang kanyang ama na kausap ang ilang tauhan tungkol sa bagong proyekto. "Kailangan kong masigurong magiging maayos ang operasyon dito," mariing utos ni Don Ernesto. "Walang dapat maging sagabal. Si Isabela ang magsisilbing kinatawan ko sa paglulunsad nito. Kailangan niyang matutunan kung paano humarap sa mga tao." Nagulat si Isabela. "Ako, tay? Ako ang haharap?" Tumango ang matanda. "Oo, panahon na para pakita mong may silbi ka. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa pangalan ng Monteverde." Sa halip na matakot, may kakaibang kislap sa mga mata ni Isabela. Kung ako ang haharap, baka ito na ang pagkakataon kong makita siya. Dumating ang araw ng paglulunsad ng proyekto. Maraming tao ang dumalo, mga opisyal ng barangay, mga negosyante, at ilang mamamayan mula sa lugar. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Isabela, maringalang suot, ngunit nananatiling simple ang ngiti. "Mahal kong mga kababayan," panimula niya. "Ako si Isabela Monteverde, anak ng nagtatag ng proyektong ito. Nais kong iparating ang pasasalamat ng aming pamilya sa pagtanggap ninyo sa amin. Umaasa kaming magiging daan ito upang makatulong sa komunidad." Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang maghanap ng isang pamilyar na mukha sa karamihan. At sa gilid, halos maitago sa likod ng ilang tao, natanaw niya si Miguel, nakamasid, nakikinig. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandaling parang huminto ang oras. Naramdaman ni Isabela ang pagbabalit ng lahat ng alaala. At si Miguel naman ay halos hindi makapaniwala na muli niyang nakikita ang babaeng matagal na niyang pinangarap. Matapos ang programa, nagmadaling lumabas si Isabela mula sa entablado. Nilapitan siya ng kanyang mga tauhan, ngunit nagpumilit siyang makawala. "Sandali lang, may kailangan akong puntahan." Tumakbo siya patungo sa gilid kung saan niya nakita si Miguel. At doon, sa ilalim ng isang punong matagal na niyang pinapangarap, muli silang nagtagpo. "Isabela," mahina ngunit puno ng emosyon ang tinig ni Miguel. "Miguel," luha ang sagot ng dalaga. Walang pakialam sa mga matang maaaring nakatingin, niyakap niya ito ng mahigpit. "Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko tuluyan ka nang nawala." Hinaplos ni Miguel ang kanyang buhok, pinipigilan ang sariling lumuha. "Pasensya na kung iniwasan kita. Ginawa ko iyon para hindi ka masaktan, para hindi madamay ang nanay ko. Pero sa lahat ng panahong yun, hindi ka nawala sa puso ko." Tumitig si Isabela sa kanya, bakas ang katatagan sa kanyang mga mata. "Hindi ako sumuko, Miguel. Kahit anong ginawa ni tatay, kahit anong sakripisyo, pinanghawakan ko ang pag-asa na muli kitang makikita." Ngunit hindi naging lihim ang kanilang pagkikita. Mula sa malayo, may isang tauhan ni Don Ernesto na nakamasid at agad na nagulat sa kanilang amo. "Senyor, nakita po namin si Senyorita Isabela na nakipagkita sa vendor." Nagngit-ngit si Don Ernesto. "Hindi na ako magtitiis. Kung kinakailangan, sisiguraduhin kong tuluyan ang mawawala ang batang iyon sa buhay ng anak ko." Samantala, matapos ang maikling pagkikita, nagpasya sina Miguel at Isabela na mag-usap muli sa mas tahimik na lugar. Sa ilalim ng punong akasya na naging saksi ng kanilang mga pangarap, naupo sila at naghawak kamay. "Miguel, hindi na ako bata. Hindi ko na kayang palaging nakatali sa kagustuhan ng tatay ko. Gusto kong ipaglaban ang sarili kong kaligayahan. Gusto kong ipaglaban ka.
Ani Isabela. Ngumiti si Miguel, ngunit halatang may alinlangan. Handa ka ba talaga, Isabela? Kasi sa oras na lumaban tayo, hindi lang ako ang haharap sa galit ng tatay mo. Ikaw mismo ang magiging target ng lahat ng galit niya. Mariin ang sagot ng dalaga. Handa ako. Mas mahirap ang mabuhay sa isang mansyon na parang kulungan kaysa lumaban para sa pag-ibig na totoo. Natahimik si Miguel at sa huli ay tumango. Kung ganon, sabay nating haharapin ang lahat. Ano man ang dumating, hindi na kita iiwan. Sa gabing iyon, muling nabuhay ang pag-asa sa kanilang puso. Ngunit kapwa nila alam na hindi magiging madali ang lahat. Dahil sa likod ng kanilang muling pagkikita, nagsisimula ng umikot ang mga plano ni Don Ernesto. Mga planong susubok sa tibay ng kanilang pagmamahalan at pangarap. Kinabukasan, matapos ang paglulunsad ng proyekto, pinatawag ni Don Ernesto si Isabela sa kanyang opisina. Tahimik ang buong mansyon at tanging matigas na boses ng bilyonaryo ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Nakaupo siya sa kanyang malaking upuan, nakapatong ang dalawang kamay sa mesa, halatang puno ng galit at autoridad. Isabela, malamig niyang panimula, hindi ko mawari kung saan ka nagkakamali. Sa kabila ng lahat ng sinabi ko, patuloy mo pa ring hinahanap ang vendor na iyon. Napalunok si Isabela, ngunit hindi siya nag-atubili. Oo, tatay, hinanap ko siya at muli ko siyang nakita. Dahil hindi ko na kayang itanggi ang totoo, mahal ko si Miguel. Halos mabasag ang baso sa kamay ni Don Ernesto sa tindi ng galit. Mahal? Isang vendor ang mamahalin mo? Isabela, hindi mo ba naiisip ang kahihiyan na dinadala mo sa pangalan ng Monteverde? Pinaghirapan kong buuin ang lahat ng ito at sisirain mo lang dahil sa isang batang hampas lupa? Hindi nagpatalo ang dalaga. Kung tunay na pagmamahal ang kahihiyan, mas gugustuhin ko iyon kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Hindi ako laruan, tatay. Hindi ako puhunan sa negosyo mo. Ako ay tao at may karapatang pumili ng kaligayahan ko. Ngunit hindi basta-basta susuko si Don Ernesto. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, lihim siyang nagpatawag ng mga tauhan. Siguraduhin ninyong hindi na muling makalapit ang vendor na iyon kay Isabela. Gawin niyo ang lahat ng paraan. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Samantala, sa kabilang dako, abala si Miguel sa kanyang lugawan. Ngunit napansin niya ang presensya ng ilang taong nakamasid sa kanya. Sila'y mga malalaking lalaki, pawang hindi taga roon. Kinabahan siya, ngunit hindi niya ipinakita. Kuya Miguel, sino yung mga nangatayo roon? Kanina pa sila nakatingin. Bulong ng isa sa mga batang parokyano. Mumiti si Miguel, pilit na itinago ang kaba. Huwag niyo silang pansinin. Basta't maglaro kayo, ako na ang bahala rito. Kinagabihan, nagpunta si Isabela sa kanilang tagpuan sa ilalim ng punong akasya. Doon niya nadatnan si Miguel, nakaupo at tila may mabigat na iniisip. Miguel, tawag niya sabay lapit. Bakit parang may binadala ka? Napabuntong hininga ang binata. Isabela, natatakot ako. Ramdam kong mas tumitindi ang pagtutol ng tatay mo. Kanina may mga lalaking nakamasid sa akin. Alam kong mga tauhan niya iyon. Baka may masama silang gawin. Hinawakan ni Isabela ang kanyang mga kamay, mariin ang tinig. Hindi kita iiwan, Miguel. Kahit anong gawin ng tatay ko, mananatili ako sa tabi mo. Kung kailangan, haharapin ko siya. Hindi ako natatakot. Napaluha si Miguel. Pero paano kung ikaw ang madamay? Hindi ko kayang makita kang nasasaktan dahil sa akin. Mariing umiling ang dalaga. Mas masakit ang mawala ka kaysa ang harapin ang galit ni tatay. Hindi ko na kayang lumayo sa'yo. Dumating ang gabing nakatakdang kumprontahin ni Isabela ang kanyang ama. Pag-uwi niya, agad siyang nagtungo sa opisina ni Don Ernesto. Tay, panimula niya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong pinapabantayan mo si Miguel. Alam kong gusto mo siyang takutin para lumayo sa akin. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo kayang baguhin ang nararamdaman ko. Natawa ng mapait ang matanda. Napakatigas ng ulo mo. Kung ipipilit mo siya, sisiguraduhin kong mawawala siya sa buhay mo. Hindi mo alam ang kaya kong gawin, Isabela. Nagningning ang luha sa mata ng dalaga, ngunit matatag ang kanyang tinig. Hindi mo kayang kontrolin ang puso ko, tatay.
At kung pipilitin mong alisin siya sa akin, lalong mawawala ang respeto ko sa'yo. Kinabukasan, kinausap ni Don Ernesto ang tanyang asawa. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako sinusunod ng anak natin. Para bang mas pinipili niyang ipahiya ako kaysa pakinggan ako. Mahinahon ang sagot ng ginang. Ernesto, baka oras na para pakinggan mo rin siya. Hindi pera o negosyo ang hinahanap ng anak mo, kundi tunay na malasakit. Kung ipipilit mo pa rin ang gusto mo, baka tuluyan mo siyang itulak palayo. Sandaling natahimik si Don Ernesto. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nananatili ang paniniwala. Hindi siya pwedeng matalo. Hindi siya pwedeng payagan na ang isang simpleng vendor ang magwasak ng kanyang pangalan. Samantala, si Miguel ay patuloy na nag-iipon para sa mas malaking pangarap. Sa kabila ng takot, hindi niya hinayaang tumigil ang kanyang pagsusumikap. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, alam niyang papalapit ng papalapit ang banggaan nila ng bilyonaryo. Sa ilalim ng punong akasya, muli niyang inusal ang pangako. Isabela, kahit anong gawin ng ama mo, kahit anong hirap, hindi ako uurong. Handa akong lumaban para sa iyo. At sa di kalayuan, si Isabela, nakatanaw sa bintana ng kanilang mansyon, ay nagdarasal ng parehong bagay. Miguel, huwag kang bibitaw. Darating ang araw, makakamtan din natin ang kalayaan. Ngunit sa pagitan nila, nakaharang ang matinding pader. Ang pader na itinayo ng galit, kapangyarihan, at kayamanan ni Don Ernesto. Makalipas ang ilang linggo ng matinding tensyon sa pagitan ni Miguel at Don Ernesto, dumating ang araw na tuluyang humantong sa sukdulan ang kanilang sitwasyon. Isang gabi, nagkaroon ng aberya sa mismong proyekto ng mga Monteverde malapit sa komunidad ni Miguel. May aksidente sa konstruksyon at maraming manggagawa ang napahamak. Isa si Miguel sa mga naunang rumesponde, dala ang kanyang tapang at malasakit. Bilisan natin! May natabunan pa sa kabilang bahagi, sigaw ni Miguel, habang kasama ang ilang residente na nagtulong-tulong. Nakita mismo ni Don Ernesto kung paano tumulong si Miguel. Walang iniisip na kapalit, walang takot, handang ibuwis ang sariling buhay para mailigtas ang iba. Sa gitna ng kaguluhan, napako ang tingin ng bilyonaryo sa binata. Hindi niya maikakaila, may kakaibang dignidad at tapang itong taglay na hindi kayang tumbasan ng pera. Pagkaraan ng ilang oras, matapos mailigtas ang mga sugatan, nilapitan ni Don Ernesto si Miguel. Mabigat ang tinig nito, ngunit halatang may pagbabagong nagaganap. Miguel, bakit mo ginawa yun? Wala ka namang obligasyon na tulungan ang mga trabahador ko. Hingal na hingal, ngunit matatag ang sagot ng binata. Dahil tao sila, dahil kung may magagawa ako para mailigtas sila, gagawin ko. Hindi ko kailangan ng kayamanan para umunawa at kumilos, Don Ernesto. Napayuko ang bilyonaryo. Sa unang pagkakataon, tila nabasag ang kanyang pader ng kayabangan. Kinabukasan, ipinatawad niya si Isabela at Miguel sa mansyon. Tahimik ang buong paligid habang nakaupo si Don Ernesto sa kanyang malawak na sala. Ang dating malamig na mga mata nito, ngayoy tila may halong pagod at pagminilay. Isabela, panimula niya, matagal kitang pinigilan. Ginawa ko ang lahat para ipaglayo kayo ni Miguel. Dahil akala ko, sisirain niya lang ang pangalan ng pamilya natin. Pero nagkamali ako. Ako ang halos sumira sa iyo, sa inyong dalawa. Lumapit siya kay Miguel at sa unang pagkakataon, tumingin sa kanya ng may respeto. Miguel, nakita ko kagabi ang tapang mo. Nakita ko kung paano ka kumilos. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba. Wala akong maibibigay na gantimpala na higit pa sa ipinakita mong malasakit. Kaya ngayon, bilang isang ama, humihingi ako ng tawad. Nanlaki ang mata ni Isabela. Halos hindi makapaniwala sa naririnig. Tatay, ibig sabihin ba nito? Tumango si Don Ernesto. Kung ito ang makakapagpaligaya sa iyo, hindi na ako hahadlang. Miguel, mahal na mahal ka ng anak ko. At kung totoo ring mahal mo siya, hindi ko kayo pipigilan. Napaluha si Miguel at sa pagitan ng luha at ngiti ay nagwika. Mahal na mahal ko si Isabela, Don Ernesto. At kahit walang yaman, ipinapangako kong iingatan ko siya buong buhay ko.
Ngunit hindi roon natapos ang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, muling ipinatawag ni Don Ernesto si Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, may ngiti na sa kanyang labi. Miguel, panimula niya, matagal kong pinag-isipan ito. Kung kaya mong patunayan sa sarili mo na kaya mong bumangon mula sa kahirapan, gusto kong bigyan ka ng pagkakataon. Hindi para bilhin ang pagmamahal ng anak ko, kundi para tulungan kang tuparin ang pangarap mo. Inilabas niya ang ilang dokumento, isang titulo ng maliit na lote at panimulang puhunan para sa negosyo. Ito ang regalo ko sa iyo. Isang pagkakataon para itayo ang sarili mong kainan. Nakita ko kung paano mo pinaghirapan ang lahat mula sa maliit na pariton hanggang sa lugawan na kinagigiliwan ng lahat. Panahon na para palawakin mo pa ito. Ang gusto ko lang, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling at patuloy mong ipakita ang kabutihan mo. Nagulat si Miguel, hindi makapaniwala. Don Ernesto, hindi ko alam kung paano ako makakapasalamat. Pero pangako ko, hindi ko sasayangin ang tiwala niyo. Itatayo ko ang kainan na hindi lang para sa akin at kay inay, kundi para rin sa komunidad. Naluha si Isabela at niyakat ang kanyang ama. Salamat tatay, hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Mula noon nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Sa tuling ng puhunan at lupaing ibinigay ng pamilya Monteverde, nakapagtayo si Miguel ng isang maliit ngunit maayos na kainan. Pinangalanan niya itong Lugawan sa Akasya bilang pag-alala sa puno kung saan nagsimula ang lahat. Dumagsa ang mga tao, hindi lang mga taga-Eskinita, kundi pati mga empleyado at mga estudyante. Hindi nagtagal, nakilala ang kanyang lugawan bilang isang lugar kung saan pantay-pantay ang lahat, mayaman man o mahirap. Isang araw, habang abala siya sa pagluluto, lumapit si Don Ernesto. Miguel, masaya ako sa nakikita ko. Pinatunayan mong hindi lang basta vendor ang isang gaya mo. Pinatunayan mong may mas malaki kang halaga kaysa sa yaman. At ngayon, masaya akong sabihing malugod kitang tinatanggap bilang bahagi ng pamilya. Naluha si Miguel at tumango. Salamat, Don Ernesto. Pangako ko aalagaan ko si Isabela at hindi ko siya pababayaan anuman ang dumating. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, wala nang galit, kundi respeto at pagtanggap. Sa tabi nila, si Isabela ay ngumiti, hawak ang kamay ni Miguel, at sa puso ng bawat isa, malinaw ang katotohanan. Ang kwento ng vendor at ng dalagang minsang muntik nang mawalan ng pag-asa ay humantong sa wakas na puno ng pag-ibig, pagtanggap at bagong simula. Ang regalo ni Don Ernesto ay hindi lamang lupa at puhunan. Ito'y tanda ng kanyang pagbabalik loob bilang isang ama at pagkilala sa tunay na halaga ng isang tao, kahit gaano pa siya kaliit sa mata ng lipunan. At hula sa ilalim ng punong akasya hanggang sa bagong lugawan, ang pag-ibig ni Miguel at Isabela ay nagpatuloy. Mas matatag, mas totoo, at mas handang harapin ang hinaharap na magkasama.